Pahayag 6:17 sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makakatagal sa harap nito? Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung may nanakit sa iyo dati, at ganoon mo rin siya tinatrato, naaayon ba ito sa mga katotohanang prinsipyo? Kung, dahil sa sinaktan ka niya, sinaktan ka ng gusto, ay sinubukan mo sa patas o maruming paraan na gantihan at parusahan siya, ayon sa mga hindi mananampalataya, ito ay makatarungan at makatwiran, at walang maipipintes dito, ngunit anong uri ng paraan ng pagkilos ito? Ito ay pagkamainitan ng ulo. Sinaktan ka niya, kung saan ang paraan ng pagkilos na ito ay pagpapamalas ng tiwaling satanikong kalikasan, ngunit kung gagantay ka sa kanya, hindi ba't katulad ng sa kanya ang iyong paraan ng pagkilos? Ang mentalidad, pinagsisimulan, at pinagmumulan ng iyong paghihiganti ay pareho ng sa kanya, walang ipinagkaiba. Kaya, ang katangian ng iyong mga kilos ay tiyak na mainitan ng ulo, natural, at Saturday aniko. Sapagkat ito ay Saturday aniko at mainitan ng ulo, hindi ba't dapat mong baguhin ang pagkilos mong ito? Dapat bang magbago ang pinagmulan, intensyon, at motibasyon sa likod ng iyong mga kilos? Oo, paano mo babaguhin ang mga ito? Kung maliit na bagay ang nangyayari sa iyo, kahit na hindi ka komportable rito, kapag hindi ito nakakaapekto sa iyong sariling mga interes, o nakakapanakit sa iyo ng gusto, o nagsasanhi sa iyo na kamuhian ito, o inuudyukan kang itaya ang buhay mo para gumanti, kung gayon, maaari mong isuko ang iyong puot ng hindi umaasa sa pagkamainitan ng ulo, sa halip, maaari kang umasa sa iyong katwiran at pagkatao para mapangasiwaan ng tama at mahinahon ang bagay na ito. Maaari mong prangka at same time na ipaliwanag ang bagay na ito sa taong iyon, at lutusin ang iyong puot. Pero kung masyadong malalim ang puot na ito, kung kaya't umabot ka sa punto na gusto mong gumanti at nakararamdam ka ng mapait na puot, makakayanan mo pa bang magtimpi? Kapag nagagawa mong hindi umasa sa pagkamainitan ng ulo, at mahinahon mong masasabi na, dapat maging makatwiran ako. Dapat akong mamuhay ayon sa aking konsyensya at katwiran, at mamuhay ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Hindi ko pwedeng tugunan ang kasamaan ng kasamaan, kailangan kong manindigan sa aking patuto at ipahiya si Satanas, hindi ba't ibang kalagayan ito? Iba nga, anong mga uri ng kalagayan ang mayroon kayo noon? Kung may ibang taong nagnakaw ng isang bagay na pag-aari mo, o kumain ng pagkain mo, hindi ito katumbas ng isang malaking, matinding puot, kaya hindi mo iisipin na kailangang makipagtalo sa kanya hanggang sa mamula ang mukha mo dahil sa isyung ito, hindi mo ito dapat pagtuunan ng pansin, at hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Sa ganitong uri ng sitwasyon, mapapangasiwaan mo ang usapin ng makatwiran. Ang kakayahang pangasiwaan ng bagay ng makatwiran ay katumbas ba ng pagsasagawa sa katotohanan? Katumbas ba ito ng pagkakaroon ng katotohanang realidad sa usaping ito? Talagang hindi. Ang pagkamakatwiran at pagsasagawa sa katotohanan ay dalawang magkahiwalay na bagay. Kung makatatagpo ka ng isang bagay na talagang ikinagagalit mo, ngunit nagagawa mong harapin ito ng makatwiran at mahinahon, nang hindi hinahayaang lumabas ang init ng ulo o katiwalian mo, hinihingi nito na maunawaan mo ang mga katotohanang prinsipyo at umasa sa karunungan para harapin ito. Sa gayong sitwasyon, kung hindi ka mananalangin sa Diyos o maghahanap sa katotohanan, madaling lilito sa iyo ang pagkamainitan ng ulo, maging ang karahasan. Kung hindi mo hahanapin ang katotohanan, gagamitin lamang ang mga pamamaraan ng tao, at haharapin ang isyu ayon sa sarili mong mga kagustuhan, hindi mo ito malulutas sa pamamagitan ng pangangaral ng kaunting doktrina o pag-upo at paglalantad sa puso mo. Hindi yun ganoon ka-simple. Ang Salita, Volume 3 ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Ang paglutas lamang sa tiwaling disposisyon ng isang tao ang makapagdudulot ng tunay na pagbabago. Mula sa mga patotoong batay sa karanasan sa harap ng luklukan ng paghatol ni Kristo, Volume 5.